In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, Jesus reveals himself as the bread of life. However, the Jews could not accept this because of their unbelief. Nonetheless, he persists in his claim because he knows that it is the Father who draws people to faith in him. In this Mass, let us open ourselves to the Father's invitation to listen to the beloved Son. For Jesus alone has the words of eternal life. He alone can lead us back to the Father. And for us to become blessed and worthy of this sacred celebration, these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit,
Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, who taught by the Holy Spirit, we dare to call our Father. Bring, we pray, to perfection in our hearts a spirit of adoption as your sons and daughters, that we may merit to enter into the inheritance which you have promised through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Elijah preaches God's word against King Ahab and his wicked queen Jezebel. Thus, he is persecuted. God sends an angel who restores Elijah's physical and moral strength. A reading from the first book of Kings. Elijah went day's journey into the desert until he came to broom tree and sat beneath it. He prayed for death, saying, "This is enough, O Lord. Take my life, for I am no better than my fathers." He lay down and fell asleep under the broom tree. But then again, an angel touched him and ordered him to get up and eat. Elijah looked, and there at his head was a hard cake and a jug of water. After he ate and drank, he lay down again, but the angel of the Lord came back a second time, touched him, and ordered, "Get up and eat, else the journey will be too long for you." He got up, ate, and drank. Then, strengthened by that food, he walked 40 days and 40 nights to the mountain of God, Horeb. The word of the Lord. Thanks be to God. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me and be glad. Taste and see the goodness of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Taste and see the goodness of the Lord. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the afflicted man called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him. Taste and see the goodness of the Lord. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Taste and see how good the Lord is. Bless the man who takes refuge in him. Taste and see the goodness of the Lord. On the second reading, the Spirit we have received from God is kind and compassionate. By being true to the Spirit, we make our life a pleasing offering to God. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, do not grieve the Holy Spirit of God, with which we were sealed for the day of redemption. All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you, along with all malice. And be kind to one another, compassionate, forgiving one another,
as God has forgiven you in Christ. So be imitators of God as beloved children, and live in love as Christ loved us and handed himself over us as a sacrificial offering to God for a fragrant aroma. The word of the Lord. Thanks be to God. Says the Lord, whoever eats his bread will live forever. Alleluia, 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews murmured about Jesus because he said, I am the bread that came down from heaven. And they said, is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven? Jesus answered and said to them, stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Laslet Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal pang maging maayos ang lahat. Amen. Shout out sa mga OFWs, ang laso po na ito na kulay pula at lagi kong sinusot kapag ako'y live mass ay para sa inyo. Mabuhay po kayo. Minsan daw ay mayroong tagapaglinis ng eroplano na habang naglilinis sa pinaka-cockpit nito ay nakakita ng isang libro na ang title ay How to Fly an Airplane for Beginners, Volume 1. Na-excite siya nang makita niya ito sapagkat di nyo na itatanong, pangarap talaga niyang maging piloto kaya kahit paglilinis lang ng eroplano, pinatulan nito. So binuklat niya ito sa unang pahina na nagsasabi ng ganito, to start the engine of the plane, please press the red button. And he pressed the red button. Lo and behold, the engine started. Tutuwa siya. Yung eroplano na paandar niya. So, he turned to the next page. That said,
In order to get the plane moving, please press the blue button. Which he did. Aba, ang airplane, umandar unti-unti hanggang sa bumilis ng takbo. Akalain mo. Mas na-excite siya ngayon. Tiningnan niya yung third page na nagsasabi ng ganito. To let the airplane fly, please press the green button. He did so. At ang airplane, unti-unting umangat. Lumipad. Naku, tuwang-tuwa siya. Nakalain mo, nakapagpalipad siya ng aeroplano. Sa loob-loob niya, madali lang pala. Tuntua siya. Siyempre, after some minutes, alam niya, dapat lumanding na siya. So he turned to the fourth and final page of the book, which unfortunately said, in order to know how to land the airplane, please purchase the volume 2 of this book at the nearest bookstore. Wang, wang. Meron pong kasabihan sa Ingles, a little knowledge is a dangerous thing. Delikado daw kapag kaunti ang alam. Bakit? Kung minsan, yung kakaunting nalalaman, nagre-resulta sa kayabangan. Yung attitude na alam ko na yan. Kahit katiting lang ang alam. Alam ko na yan. Kahit hindi alam ang buong katotohanan. So hindi na nakikinig sa iba. Sarado na kumbaga. Yan ang pagkakamali nung nakapagpalipad ng eroplano. Dumipende na lamang siya sa panakanaka, pakonti-konting o impormasyon na kanyang nabasa. Nang hindi niya inaalam ang lahat ng dapat niyang malaman. Yan din ang pagkakamali ng mga Hudyo sa ating Ebanghelyong napakinggan. Nag-conclude na sila na sa kaunting nalalaman nila tungkol kay Kristo, anak ng karipintero, anak ni Jose, anak ni Maria, kababayan nila, nag-conclude sila na ang lahat ay alam na nila tungkol kay Kristo. Kaya kahit anong sabihin ni Kristo, pakilis na sila. Sarado ng isip at puso nila. Parang yung kamakailan lang, kinorek ko sa social media. Kasi may nag-viral na nakasuot ng pare, nagkakasal. Kaya naman ito nag-viral ay dahil hindi maayos yung pagkakasal, pati na yung asal nung nagkakasal. Dahil sigurado ako, hindi lamang dun sa damit na suot niya, kundi sa itsura nung nagkasal. Nagkomento na ako, hindi ito paring Katolikaw. Katulad nung naging komento ko, sa marahil ay napanood na ninyo at sinare pa ninyo. Kukutusan ko kayo kung nag-share kayo ng ganito. Yung nakasuot nung pangpare na nagsasayaw ng isang babae. Ganon din yung komento ko doon. Hindi ito paring Katoliko. Hindi pari ito. Akalain nyo, nakilala ko si Father Pinelto. At kahit nakilala na ako, marami pa rin nag-insist. Pari yang Katoliko, sigurado ako. Ay, tukmol. So ako pa tuturuan mo na parang ikaw mas nakakaalam kaya sa akin? Yabang. Without providing data, without providing yung certain data na magpapatunay na tama yung sinasabi nila. Ang pinoprovide lang nila, bias nila against the Catholic priests. Yun lang. Para sa kanila, yun na lang ang totoo. O di ba? Sarap konyatan. Mga kapatid, again, a little knowledge is a dangerous thing. Huwag nawa natin itong pairalin sa pakikitungo natin sa ating Panginoon, lalong-lalo na kapag tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia. Aminin natin, kung minsan, ang pagsisimba, parang obligasyon na lang. Yung pangungumunyon, parang ordinaryo na lang. Bakit? Kasi aminin man natin o sa hindi natin talaga maunawaan na talaga bang sa tinapay at alak na tinatanggap natin, si Kristo talaga ang kanyang katawan at dugo ang tinatanggap natin. Well, that is understandable. Kasi hindi naman natin maunawaan talaga. Wag naman tayo mag-settle dyan. Sapagkat ang sabi naman sa atin, sumampalataya tayo, hindi unawain. Yun ang sabi Because with faith, we will experience the things of God, the mercy of God, the goodness of God, the love of God, which by our intellect, we cannot truly grasp or understand. Huwag nating unawain. Sampalatayanan natin upang yung kabuuan ng misteryo, hindi man natin maunawaan, maranasan natin. Palagay ko naman na hindi masyadong sigurado si Prophet Elijah sa ating unang pagbasa kung bakit paggising niya, may pagkain at inumin sa tabi niya.
Ngayong bago siya matulog, ang sabi niya sa Panginoon, kunin mo na buhay ko, gusto ko na mamatay, ayoko na. Mapagising niya, may tinapay at inumin sa tabi. Ano yun, last meal na? Pero dahil sinabi ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ng anghel, Elijah, alam kong very down ka, pero tumayo ka, kumain ka. Kinain niya. At yun ang nagbigay ng buhay sa buhay niya. Ganon din ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Sa mga may matitinding problema ngayon sa atin. Siya ang nagsabi sa iyo kanina, mangon ka. Alam kong malungkot ka. Alam kong namumroblema ka. Simba ka, pakakanin kita. So hindi mo naintindihan. Hindi mo na sure kung pagkatapos ito, tapos na ang problema. Pero maniwala ka, siya ang humatak sa iyo dito para pakanin kanya. Sigurado ko doon. Maniwala ka. At tandaan natin, siya itong nagsabi sa atin na siya ang tinatanggap natin, ito katawan ko, ito dugo ko. So hindi ko na dapat explain pa ito ng kung ano-ano sapagkat very straightforward naman ang sinabi ni Kristo, this is my body, this is my blood. Wala na tayong dapat explain dito. Yun na yun. Ni hindi sinabi ng Panginoon, simbolo lang ito. Kunwari lang ha. Hindi niya sinabi yon. In fact, sasabihin sa atin ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:27, sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay mananagot sa Kanya. That is a very strong warning which will not make any sense if the Eucharist is just a symbol of Jesus. Kung ito'y simbolo lang, bakit ka magkakasala? Simbolo lang. Nagkakasala ka kapag hindi ka karapat-dapat tinatanggap mo siya kasi ang tinatanggap mo ay hindi simbolo, kundi siya mismo. Alam nyo yan, yung Olympic opener na yan, na binastos ang Last Supper. O, tingin na kayo dito sa akin. Ay sabihin ko sa inyo, kung pwede ko lang tingnan kayo ng straight, mata sa mata, bawat isa, kung hindi kayo naggalit siya, kung hindi kayo nalungkot man lang, kung hindi kayo naapektuhan man lang, malaki ang problema ninyo. Malaki ang problema natin bilang Kristiyano. Sapagkat ang binastos dyan ay si Kristo na mga hindi naniniwala sa Kanya. Ang binastos dyan ay ang banal na misa kung saan tinatanggap natin siya. Kaya't kung hindi ka naapektuhan kahit konti lang, kapatid, huwag ka nang magtaka kung bakit walang epekto sa iyo ang misa. Kung bakit ang hinahanap mo sa misa, dapat magandang homilya, dapat magandang kanta, na kung hindi na tinatamad ka na. Sapagkat kung talagang naniniwala ka na si Kristo ang tinatanggap mo dito, kahit hindi si Father Fidel ang nagmimisa, pupunta ka. At yung sinasabi ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, magbabago ka, mahihiya kang tanggapin siya kung may kasalanan ka. So nakikita po niyo yung epekto ng mababa nating pagtingin kay Kristo. Aminin natin o sa hindi tayo masyadong naniniwala na siya ang tinatanggap natin talaga. Kasi kung naniniwala talaga tayo, mababago tayo. Mahihiya tayo. Matatakot tayo. Ngayon, kung gagawin lang natin itong walang kwenta, obligasyon na lang, walang dating, routine na lang, na hindi natin sigurado, dahil yun ang pangunawa mo. Hindi ako sigurado kung siya talaga tinatanggap ko. Tayo na ang pinakakawawang tao. Sabi nga ni San Pablo, sapagkat tandaan natin, si Kristo ang tinapay ng buhay natin. At hindi ako nagsabi niyan, siya ulit-ulitin I am the bread of life. At hindi niya sinabi yan para tayo pagyabangan, para sabihin sa atin, kailangan natin siya sa ating buhay. Natatawa nga ako sa post na ganito. So Olympics yan. Professional swimmer yan. Tingnan nyo nakadilaw sa likod. Lifeguard yan. Alam niyo kung bakit ako natatawa sa post na yan? Kasi ang caption yan ay ganito. The most useless job! Pinakawalang kwentang trabaho! Yung pagiging lifeguard. Diyan sa Olympics. Bakit nga naman, ang binabantayan mo ay yung pinakamagagaling lumangoy sa buong mundo. Na pinakamagaling pa na lumangoy kaysa sayo. So, ba't mo babantayan? Kaya ang sabi sa caption, pinaka-useless na trabaho. Natatawa ko
Pero kaya ako natatawa, hindi dahil nag-a-agree ako. Natatawa ako dahil nagdi-disagree ako. Bakit? Tanga ba naman yung mga tao para maglagay ng lifeguard dyan kung naiisip nila na kahit konting chance ay walang magiging problema? Kapatid, pinapakita ng makahulog ang picture na yan na pinagtatawanan. Kahit ang pinakamagaling ng manlalangoy, swimmer sa buong mundo, pwede ring pulikatin, pwede ring mag-pass out, pwede ring mag-muscle cramps, pwedeng atakin. Kahit ikaw nang pinakamagaling sa buong mundo, pinakamayaman sa buong mundo, pinakamatalino sa buong mundo, magkakaproblema at magkakaproblema ka rin na hindi kakayaning solusyonan ng pera mo. Maniwala ka, kapatid. Kung ang pera lang ang kailangan natin, so sana sinabi ng Panginoon, itong kailangan nyo, hindi ako ang kailangan nyo. Tinapay ng buhay sa inyong paglalakbay sa buhay. Tandaan po natin sa Elijah, ha? Siyang pinakadakilang propeta in the Old Testament. The greatest prophet. Natandaan nyo nang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sino ako akin sa mga tao? Anong unang sinabi? Ang sabi po ng ilan, si Prophet Elijah ka. Ganon katindi si Prophet Elijah. Standard si Prophet Elijah. Sa dami ng mga accomplishments niya, by the way, for your information, bago yung tagpo sa ating unang pagbasa, bago niya sinabing, mamatay na sana ako, kunin mo na ako, kapapatay lang naman niya ng daang-daang bula ang propeta ni Baal. Ganon siya katindi. Ganon siya katabang. Ganon siya kagaling. Pero dito, ilang verses lang, ano sabi niya? Gusto ko nang mamatay. Even the greatest prophet got depressed. At hindi ka iba doon, kapatid. Hindi tayo iba doon, kapatid. Naiyak ako kasi may mga pagkakataon talaga. Sabi ko, Lord, okay na ako? Pwede na ako mamatay. Minsan sa pagod. Minsan sa disappointment. Minsan sa stress. So kala nyo, kaya hindi sa lahat ng pagkakataon. At ikaw din ganun. Hindi ka ganun ngayon, hintayin mo lang, darating din yun. So buti na lang, ang sabi ng Diyos kay Prophet Elijah sa pamamagitan ng anghel, tayo ka, kain ka. Hindi niya sinabing, tayo ka, trabaho ka na, trabaho ka, aami mong arte. Sabi niya, tayo ka, kumain ka. Natulog uli, okay lang sa Diyos. Pinakain niya uli. Naiintindihan ka ng Diyos. Pwedeng ikaw, hindi ka tinatanong ng mga pamilya mo, kahit breadwinner ka, kaya mo pa ba? Okay ka. Ang Diyos, naunawaan ka. Pwedeng yung mga luha mo, hindi nakikita ng mga minamahal mo. Kung makita man, hindi ka pinapakialaman. Kasi alam nila, strong ka eh. And they cannot afford na maging weak ka. Bakit? Sa'yo sila umaasa eh. Ang Diyos, hindi. Sige, Father Fidel, iyak ka lang. Gusto mong mamatay? Hindi pa pwede. Pero okay lang, sabihin mo yan. Iintindihin kita. Kasi alam kong pagod ka. Alam kong nasaktan ka. Alam kong nahirapan ka. Pahinga ka lang. Kain ka lang. Tulog mo lang yan. Hindi sinabi ng Panginoon, Diyos, kay Prophet Elijah, alisin ko na mga problema mo. Hindi. Pakakanin kita. And from this moment on, kakayanin mo na ang lahat ng problema. Ganon siya ngayon sa'yo, sa akin. Sino man sa atin ang may malaking problema ngayon. Tandaan mo, kapatid, kung ano man ang nandun sa Old Testament, better yung nasa New Testament. New Testament, Sabado. Old Testament, Sabado. New Testament, Linggo. Old Testament, ang sakripisyo, hayop, o kahit pa tao. New Testament, ang sakripisyo, si Kristo. Bakit ko sinasabi ito? Yung tinapay na pinag-uusapan natin na binigay kay Prophet Elijah, Old Testament yun, kapatid. Old Testament yun. We are now in the New Testament. So kung yung binigay
na tinapay kay Prophet Elijah ay nagbigay sa kanya ng buhay. Yun ay tinapay lang na galing sa langit. Ngayon ang tinatanggap natin, kapatid, tinapay na laman mismo ng langit. Huwag mong masyadong unawain. Sampalatayanan mo para maramdaman natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Let us ask ourselves, bakit wala nang dating sa akin ng misa? Hindi na yata ako naniniwala na siya talaga ang tinatanggap ko sa misang ito. I-renew natin yung gana natin sa pagdarasal at sa pagsisimba. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukha, Alam kong di sapagkat alam niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samukha, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samukha. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na ha. May mga pagkakataon, pinipilit ko pa ang sarili ko para magsimba. May mga pagkakataon, pinagyayabang ko pa sa'yo. Nagsimba ako ha. Now I realize, ang pag-isimba ay hindi para sa'yo. Para sa akin ito talaga. Kasi alam mong masasaktan ako. Alam mong manghihina ako. Malulungkot, aabusuhin ako, sasaktan ako, lulukuhin ako, matatakot ako, mamumroblema ako, tatanda ako, magkakasakit ako, mamamatay ako. Salamat, Panginoon, at may baon ako araw-araw sa aking paglalakbay sa buhay na ito. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya papabayaan. Paniwalaan mo yan. Maramdaman mo sa atin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Ngayon pa lang, siya'y lumalapit na sa atin. Kaya pwede mo talagang sabihin, mayroong magandang mangyayari. Hindi mo pwedeng walang magandang mangyari sa iyo. Kung kasama mo si Kristo, imposibleng wala. Akala mo lang wala, maniwala ka. Hindi mo pwedeng wala. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta mahalin mo ang misa. Igalang mo ang misa. Panabigan mo lagi ang pagsisimba, ang pagtanggap sa Kanya. Hindi mo kailangan unawain. Kailangan mo lang manampalataya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God,
the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Sa trigo at ubas nagmula, sang osyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo at gawing katawan at dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahaginan kay Kristong sugong hirang. Sa trigo at ubas nagmula, sang osyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, magdulot sa amin ang kaligtasan at buhay na mapayapa kay Kristong sugo nagmula. Sa trigo at ubas nagmula, sang osyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo at gawing katawan dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami bahaginan kay Kristong sugong hirang. Sa trigo at ubas nagmula, sang osyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang,
tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, to accept the offerings of your church, for in your mercy you have given them to be offered, and by your power you transform them into the mystery of our salvation, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you laid the foundations of the world and have arranged the changing of times and seasons. You formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder, to rule in your name over all you have made, and forever praise you in your mighty works, through Christ our Lord. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you.
and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads. At this moment, we pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Nene, Anita, Zenny, Loleng, Amang, Alan, Rodolfo, Jongaso, Maria So, Jose So, Eralito So, Carmela Jacinto, Benjamin, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold, Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay.
siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa ating buhay, sa tuwina siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Di na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y amin
sasamitin ang maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. May the communion in your sacrament that we have consumed save us, O Lord, and confirm us in the light of your truth. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga tinutulong po ninyo sa ating simbahan, sa pagsuporta sa Souvenir Shop, sa mga nag-aalay ng alkansya. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa 3 Nails and a Crown at sa pag-share, pag-subscribe sa ating YouTube at Facebook pages, pag-share ng ating mga reflections and live masses. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lahat po yung ito ay pinagsasama-sama natin para ma-maintain natin ang ating simbahan. Gayun din para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet at para makatulong din po tayo sa iba. Right now, meron po tayong pinapatayo ng mga kapilya. Salamat po. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless us all, including our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.